In this video, pag-isahin na lang natin yung mga last part, itong 7, 8, at saka itong 9. Kasi napansin ko, pariho lang yung content, yung problem, pariho lang sila, magkapariho lang sila. So, ito ay karugtong lang din sa previous na na-upload natin at ilalagay ko sa description ng video ito kung sakali lang ilalagay ko yung part 1 at yung pangalawang na-upload natin yung link para mas madali nyong hanapin or i-click lang kung gusto nyo panoorin yon. Basahin natin yung problem dito. Number 7. Mr. Mondragon took his 4 children to the trade exhibit. The total cost of their admission tickets was 135 pesos. Mr. and Mrs. Santos and their 6 children had to pay 220 pesos. Had to pay 220 pesos. What was the cost of an adult ticket and that of the child's ticket? Madali lang ito. Doon muna tayo sa shortcut. Diba, ang hinahanap natin dito ay yung cost sa adult and yung sa child's ticket. So, ibig sabihin sa mga choices, yung una, ayan yung ticket sa adult at yung pangalawa, yan yung sa children. Itong nasa choices ba? 35, 25, 25, 35. Bali yung first na nandyan, like itong 24, yan yung adult, or tapos yung 35, yan yung children. So, yan yung mga choices. Sa shortcut, madali lang yan. May mga choices tayo. Unahin natin itong letter A or itong number 1. Doon muna tayo sa first na sentence. Mr. Mondragon, isang adult, took his 4 children, 4 na mga bata. So, plus 4 na children. To the trade exhibit. The total cost, kaya ina-add natin yan siya, is equals to 100, ayan, 135. Itong A, yan yung cost sa adult. Itong C, yan yung sa children. Kung in case gamitin natin itong 35, shortcut ito ha. So, 1 times 35, bali ang hanapin na lang natin kung totoo bang, ay sulat na natin, nandyan naman na yung 25 eh. So, 25 equals 135. Dapat mag-total ng 135. 1 times 35 and that is 35. 4 times 25 and that is 100. Now, 35 plus 100, that is exactly 135. So, wag mo nang tingnan yung ibang mga choices. Ang sagot dito ay ito ng letter A or number 1, 35 and 25. Now, kung gusto nyo makasigurado na itong shortcut na ginamit natin ay effective, tingnan natin yung dito sa number 2, 25. So, ito si adult ay what if yung ticket ay 25? Tapos, itong isa naman ay 35. 25 times 1, that is 1 lang naman yan. So, 25 yan siya. 4 na 35. So, kung 4 na 35 yan, isipin mo ha kung meron yang sobrang 10. So, 4 na 10, that is 40. 140. So, this is 140. Dalawang 35, 70 times 2, that is 140. 25 plus 140 and that is 165. Hindi sila equal sa 135. So, eliminate na natin si number 2. Now, doon tayo sa number 3. This is 24 and 35. So, tingnan natin kung ang total ba ay 135. Now, 24 plus 140 kasi 35 lang din naman yan siya. 140 and that is equals to isa lang, 164. Next, dito tayo sa isa. So, wait, i-delete natin yan. 35. So, 35 lang din yan siya.
28. So this is 28. Obviously, itong 4 times 28, that is equals to, may sobra itong tatlo, 112. So obviously, sobra na siya sa 135. Kasi ito ay 147. So hindi rin yan. Eliminate din natin ito, pati ito. Then doon tayo sa number 5. Or yung choice number 5. 40 daw si adult at si children ay 30. So this is equals to 120. Tapos 40 plus 120, and that is equals to 160. So therefore, ang sagot dito na maging equal sa 135 dito sa first sentence na yan ay itong number 1, 35 and 25. Pero i-double check natin yan sa pangalawang family. Ang pangalawang family ay Mr. and Mrs. Santos, 2 adult. Tapos, 6 na mga bata had to pay, so i-add mo yan, had to pay 220. So, tingnan natin. Si A dito, 35. So, 35 times 2, and that is equals to 70. Next, si children, ilan ba? 25. So, 6 times 25, and that is equals to 150. So, i-add mo yan, and that is equals to 220. So, therefore, tama na ang sagot ay itong 35 and 25, letter A. Again, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, solution number 2. Yan actually ay shortcut yan siya. Dito tayo sa solution number 2. Tawagin natin itong algebraic way of solving this. Mr. Mondragon took his 4 children to the trade exhibit. The total cost of their admission tickets was 135. So, yung adult, yan, let A be the price sa adult, ticket price, at B ay yung C pala ay yung ticket price sa children. So, si Mr. Mondragon lang, that means A, adult, plus, ilan ba sila? 4, C, children, is equals to 135. Next, Mr. and Mrs. Santos, so 2 adult, plus there's 6 children, ang total ng ticket nila ay 220. Ang gagawin natin dito para mag-cancel tayo ng isang variables dyan, isang variable, i-multiply natin ito in such a way na isa sa kanila ay maging pariho sa baba natin, sa next itong isang equation. So, piliin natin itong 2 kasi kung 2 1, that is equals to 2. So, i-multiply natin ng 2 itong buong equation na ito. 2 times 1A or A, that is equals to 2A. 2 times 4C, and that is equals to 8C. 2 times 135, and that is equals to 270. Kopyahin lang itong buong equation na ito lahat. Kopyahin lang natin. 2A plus 6C equals 220. Mag-deduct tayo sa buong equation itong equation number 1 natin at si equation number 2. 2A minus 2A, 0 na yan siya, so ignore. 8C minus 6C, and that is equals to 2C. 270 minus 220, and that is equals to 50. Para i-isolate si C, since si 2 pang multiply sa C, pang divide na siya sa 50. 50 divided by 2, and that is equals to 25. So, ang children ay 25. So, asan mang 25 dito na children? Ito lang number 1. Now, kung gusto nyo lang ipagpatuloy, pili lang tayo dito. Ito ba? Or itong pangalawa? Try natin sa pangalawa. 2A plus 6
25 yung 6 na yan. Is equals to 220. Ipagsama natin yung mga like terms. 6 times 25 and that is 150. So yung 150 dito mo i-minus sa 220 mo, 150. Tapos para ma-isolate si A, since si 2 pang multiply sa A, pang divide siya ngayon dito. 120 minus 150 and that is equals to 70. Now 70 divided by 2 is equals to 35. So therefore ang adult ay 35. Ngayon, kung yung isang equation ang gamitin natin, ganun pa rin naman ang lalabas. 1A plus 4C equals 135. Yung children natin ay 25. Yan yung ticket. 25 pesos ba? Then, 135. 4 times 25 and that is 100. Tapos, i-transfer lang natin sa kabila. Then, i-delete na lang natin ito. So, this is A or 1A. 135 minus 100. Obviously, that is equals to 35. So, A is equals to 35. Ganun din naman. Dito tayo sa number 8. Tim and Bernice both have part jobs. Last week, Tim worked 8 hours and Bernice 5 hours, and both of them earned a total of 800 pesos. This week, Bernice worked 12 hours and Tim worked 4 hours. They earned a total of 1,250. How much is Tim's hourly rate? Madali lang ito. Ito si Tim. Isa-isahin nating isulat. At ito naman si Bernice. Si Tim ay 8 hours. 8 hours si Tim. While yung isa naman ay 5 hours. Both, ibig sabihin, i-add natin yan, earned a total of 800. So, a total of 800 pesos. Ibig sabihin, itong 8 hours, i-multiply natin sa Tim, or T is equals to yung na-earn niya, yung na-earn ni Tim lang. Si B naman times na-earn ni Bernice lang. Kung si 8 hours i-multiply mo sa na-earn ni Tim plus yung 5 hours at i-multiply mo sa na-earn ni Bernice or yung earn per hour ni Bernice, kung i-total mo yan, that is equals to 800. Sulat ulit natin si Tim at si Bernice. Dito sa second set, this week, Bernice work 12 hours. Itong si Bernie daw, 12 hours. So, i-multiply natin sa kung magkano yung ilan yung na-earn ni Bernie. Yan yung B. Let B be kung ilan yung na-earn ni Bernie. Tapos, si Tim naman dito ay 4 hours. So, 4 hours times T. Let T be yung na-earn mismo ni Tim lang. And they earned a total, ibig sabihin i-add mo, 1,250. Yan yung total. Ngayon, meron tayong i-combine na equation. Itong equation natin na una at itong pangalawa. Now, itong pangalawa ay i-multiply natin ng 2 ang buong equation. By the way, itong 2, hindi yan siya constant ha, kasi yung sa previous din na problem, 2 din ang minumultiply natin, hindi yan. Ang titingnan lang natin ay itong example, ito ay 8t. So, para maging 8t din itong si 4t natin, i-multiply natin ng 2. Pero, hindi lang yan ang i-multiply natin. Kung nag-multiply tayo niyan, dapat i-multiply natin yung buong equation para hindi maiba yung mismong equation niya. Now, 2 times 4 is equals to 8t, tapos 12 times 2 is equals to 24b, 1,250 times 2, and that is equals to 2,500. In other words, itong si 40 plus 12b equals 1,250
kung multiply na yan ng buong equation, ganun lang din yung equation na yan. So, dinoble lang natin, kaya naging 80 plus 24b equals 2,500. I-combine natin ito. 8t plus 5b is equals to 800. So, i-minus na natin. 80 minus 80, cancel na yan. 24b minus 5b, and that is equals to 19b. Then 2,500 minus 800, and that is equals to 1,700. Now, para makuha natin yung value ni B or yung sahod ni Bernice, itong si B, keep lang natin, at itong 19, since pang-add ay pang-multiply siya kay B, pang-divide siya ngayon sa 1,700, itong 19 na yan. Ngayon, kung gusto nyo isa-isahin natin itong 1,700 divided by 19. So, dito tayo sa 170, i-round off mo yung 19 into 20, ilang 20 ba yan? So, 100 equals 8. So, this is 8. 19 times 8, and this is 152. 170 minus 152, this is 8, tapos 1, bring down mo yung 0 na yan. So, 180, ilang 19 ba yan? Obviously, that is 9. 19 times 9, and this is 171. So, meron pa tayong 9. Mag-bring down ka pa, dagdag pa tayo ng isa pang 0. So, 90. Yung decimal na yan, i-align mo sa taas. 90, ilan ba yan? Nasa 4. 19 times 4 is equals to 76. So, 76, i-minus mo yan, 140. Yung 140 na yan, 140 kasi, magdagdag ka pa na isa pang 0. Mag-imaginary na lang tayo kasi puno na yung space natin. So, 140, ilan yan? Mga 7. O, hanggang dito na lang tayo. So, therefore, itong B na ito ay equals to 89.47. Yan yung rate mismo ni Bernice. Erase na natin ito. Ngayon, ang tanong dito ay, how much is Tim's hourly rate? Kay Tim man. Si Tim daw. So, kung basahin natin yung next na question, what is Bernice's hourly rate? Ang sagot dito ay itong 89.47. So, may sagot na tayo sa number 9. Balikan natin si number 8. Dito sa number 8, ang hinahanap dito ay yung hourly rate ni Tim. Hourly rate ni Tim. So, ang gagawin natin, meron na tayong hourly rate ni Bernice. So, 5 times yung hourly rate niyang itong 89.47. 89.47. Tapos yung 800 natin and 8t. Now, 89.47 times 5. So, kung gusto nyo, isa-isahin natin yan. Isa-isahin natin. So, this is 35, 3, 2, 45, 47. So, this is 44. Bali, dalawang decimal. 447 point. Wait, isulat natin dito. 447.35. Tapos, isulat natin pa yung lahat. Then, next. Ito ay letter T yan ha, kay Tim. Next, ipagsama yung mga like terms. So, bali ito ay i-transfer natin sa kabila. So, magiging 800 minus 447.35. Then, yung T, para ma-isolate yan, since si 8 pang multiply sa T, pang divide na siya ngayon dito. So, mas importante pa rin, meron kayong mga prior knowledge sa subtraction of yung mga decimal numbers, yung simple division, multiplication, mga ganyan, para mas madali na lang ito sa inyo. Pero isa-isahin pa rin natin ito. Yung 800 minus 447.35, isa-isahin natin yan siya.
So this is 5, bali ito maging 9 na lang yan siya. So this is 6. Ang decimal kopyahin yan. So ito ay magiging 7, lahat yan ay 9. So this is 2, 5, ilan to? 3. So 352.65. At yan ay i-divide natin ng 8. So isa-isahin pa rin natin yan siya. I-divide natin sa 8. Ang decimal na ito ay i-align mo sa taas. So this is 432. Dapat mayroon kayong basic division para hindi na natin ito i-detalye pa yung pag-divide natin. Although iniisa-isa na natin ito. So this one is 3. Bring down mo si 2. This is 4. So 32. 0 na yan siya. So i-bring down mo pa yung 6. 0 yan. Tapos isa pang 5 na bring down. So that is equals to 8. So bali ang sagot dito ay 44.08. Ito na yung tamang sagot, yung hourly rate ni Tim. Masyado namang mahaba yung solusyon, ma'am. Mauubos na yung oras namin. Madali lang naman yun. Basta meron lang kayong basic, sulat natin yung basic knowledge. Huwag niyong kasing kalimutan yung mga simpleng add and subtract, multiplication, division, at yung kung i-transfer mo siya sa kabila, kung pang-add siya, maging minus na siya sa kabila, yung ipagsama mo yung mga like terms, yung mga simpleng gano'n, huwag niyong kalimutan kung paano mag-subtract din ng mga decimal numbers. Huwag niyong kalimutan yung mga ganyan. Kasi pagdating sa mga ganitong mga word problems na ito, lalo na ito, nahanapin mo yung dalawang hourly rate ni Tim at saka itong si Bernice, which is dito sa number 9. Madali lang naman yan. Basta meron kayong basic knowledge sa lahat. Multiplication, division, addition, subtraction, yung mga ganyan lang. Otherwise, para hindi kayo mahirapan sa pagsagot ng mga ganitong problem, which is hindi pa naman ito nawawala sa kahit anong mga exams na may numerical reasoning, isa lang ang technique dyan. Practice, practice, practice answering sa mga ganitong klaseng tanong para sa actual na exam, mas madali na lang siya. Thank you for watching and God bless.